paano maging competent, by the way? Ang baka ng inang gobyernong ito o mismo ang polboron ninyo na presidente ay bangag, di ba? Babalasahin ni Lisa para ma-check, masukul niya kung sino ang for Duterte o for Rodriguez o sino yung mga baka puting ahas. So, dahil dito sa buwaka ng genimis na Lisa Smugs na tatawagin natin siyang de facto President of the Republic. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Itong gobyernong hinayupak na ito, di ba? Kailan na ba siya umupo, di ba? June of 2022. So ngayon, bakit babagal ang magiging usad ng gobyerno? The fact na, imagine mo lahat ng presidential appointees na pagdududahan ng hinayupak na yon ay magsasubmit uli ng mga, kukuha uli, mag-update ng mga NBI, kung ano-ano pa man, yung mga nabanggit kanina. So ito hindi dahil gusto nila maging competent paano maging competent, by the way? Ang baka ng inang gobyernong ito o mismo ang polboron ninyo na presidente ay bangag, di ba? So definitely, itong paghihigpit nila o pagro-road tag dito sa mga inappoint din nila or yung mga na-absorb nung panahon ni Pangulong Duterte ay babalasahin ni Lisa para ma-check, masukul niya kung sino ang for Duterte o for Rodriguez o sino yung mga baka puting ahas. So, anong nito palangga? Ito ay pag-aabuso ng power at pagiging maling diskarte ng isang ahas na hindi niya ginagamitan ng utak at hindi rin ginagamitan ni Kuting Jr. dahil nga hindi naman siya ang nagdedesisyon nito, kundi yung kanyang ahas na asawa na inaahas ang taong bayan. Okay, so ito mga palangga ay malinaw, okay? Na talagang sinasakal, malinaw na tawag dito, yung ginigipit ng ahas na gobyerno ang mga appointees from or before February 1, 2023. 2024 na kita ngayon palangga. What is the difference of the appointees from Feb 2 onwards? Bakit ang Pebrero 1 lang backwards, okay? O before, okay? Before February 1, okay? Ang 2023, ang gustong balasahin ni Lisa Smugs. Anong pagkakaiba ni from February 2 onwards? Ano sila? Mga special? O special na may saltik or something? O dahil sigurado na si Lisa yun ay inupo niya o mga kamag-anak niya, kaibigan niya? So ito po ay magdudulot ng what? Ng pagka-demoralize ang mga taong nasa gobyerno. Maliban sa demoralization, malilito ngayon even yung mga tao na gumagawa lamang ng kanilang mga function bilang isang taong gobyerno. Kasi mga palangga, magkukos ito ng mga siyempre, yung mga transaction ng government. 'Di ba? Instead na magfo-focus sila sa kanilang trabaho, so yung mga transactions sa different agencies of government. Dahil yung mga rerepasuhin ni Lisa or babalasahin niya, instead na mag-focus sila sa trabaho, di mag-aabala pa sila ngayon na i-submit kung ano mga bagay na i-submit nila. Then, syempre, yung mga taong nasa in charge dito sa pag-check ng mga documentations and everything. So, it takes time, money, effort, and bullshitness kasi nga gusto lang ni Lisa gawin itong panggigipit sa mga in-appoint before Feb 1 of 2023. So again, ito ay magdudulot o magsasanhi ng kabuisitan sa buhay ng mga empleyado diyan o mga in-appoints, not only in-appoints, ng mga empleyado ng ating gobyerno. Kasi nga, mga palangga, di ba? Ano yung purpose nito? Ano ba ang kanilang plano or saang hakbang sila patutungo si Lisa? malinaw naman palangga, 'di ba? Na itong babaeng ahas,
Siya ang nasusunod sa lahat. Pinapaikot-ikot, ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan na ninakaw niya sa taong bayan dahil hinahayaan siya ni Kuting ng Norte para gawin ang panggigipit, di ba? At pang-aapi dito sa ating mga appointees, sa mga taong gobyerno, dahil dito sa buwaka ng Genimis na Lisa Smugs na tatawagin natin siyang de facto President of the Republic. Okay? Siya ay isang walang mandato. Dahil ang under desire si Kuting nagagawa niya yung gusto niyang gawin na bubuisitin niya lahat ng mga ahensya ng gobyerno, uutusan niya si Masukat. Okay, Masukat ba? O, tama. Tinatin yung pangalan ng hitad. Yeah, Masukat. Utusan niya yung asong julol niya na si Masukat na mag-release kayo ng memorandum at ito'y pahirapan natin ang mga tao mga dating inapoint ni Rodrigo Duterte at ni Rodriguez. Kung nag-release ng memorandum doon sa kick-off party si Lisa Smugs, utos niya para pwersahin ang mga taong gobyerno na umattend sa kick-off party ni Kuting para magkaroon ng maraming audience. Ito, isang memorandum lang for para mula sa PMS. Pwede naman palangga sa bawat mga departamento, kung gusto talagang i-check kung itong mga appointees na ito ay well-mannered, kasama na doon. Okay, nagpa-function ng tama, ginagawa yung kanilang trabaho. So, pwede naman doon sa HR. Diba? Sa human resource, may mga human resource naman bawat department. So, bakit kailangan pang dumaan sa mga kamay ng PMS, which is alam ng taong bayan, ngayon alam nyo na, alam ng mga tao sa gobyerno na si Lisa Smugs ang nagmamando dyan kay Masukat, nagmamando sa lahat na yan para guluhin ang takbo ng gobyerno. The fact na ang gulo-gulo na nga, lalo pa niyang guguluhin. Kaya sabi ko, ito ay magdudulot o hahantong ito sa pagbagal ng serbisyo ng ating serbisyong publiko dahil sa pagpapatuloy na kabulastugan ni Lisa Smugs. Kung gusto pala nila, okay, na ma-check na itong mga na-point na ito ay maayos ang performance, di ba? Yun na nga, sabi ko, pwede namang i-check lang agency per agency. Pero kasi ang target kasi ni Lisa para tanggalin ang dapat tanggalin, hanapan ng butas, alamin kung sino ang nakipag-associate kay Rodrigo Duterte at kay Rodriguez. Di ba? Kasi kung meron silang complaint sa tao, kung meron silang nakikita na isang appointee na ito ay masamang damo, nagpupulburon katulad ni Kuting, dapat nga si Kuting ang di ba? Ang una mawala. Ngayon mga balaga, HR ang magkakastigo. Okay? HR ang magkakastigo dito sa kanilang mga appointees sa mga respective agency. Kaya sabi ko, kung meron mang ginawa may pangit na record, itong appointee na ito, di ba? Hindi yung buong Pilipinas. Buong Pilipinas, aapektuhan mo. Kasi itong mga appointees na ito, definitely, lahat ng agencies, kung maaantala yung mga trabaho na ginagawa nila sa serbisyong publiko, kung talagang sila ay nagsiservisyo publiko. Kasi nga mga palangga, itong mga concerned agencies na ito, okay, ay syempre magre-request ng mga documents, di ba? Mga dokumento, mga application, i-check nila, clearance, tignan natin. Di ba? Sabi doon kanina sa memorandum ay 30 days ang hinihingi nilang, they have to comply in 30 days. Diba? So, syempre, i-check yan. Putang ina, diba? I-check yan kung ano ba, tama ba yung mga dokumento, ay hindi ba nag-expired, ganito, ganyan. Diba? Ang mga taong nasa gobyerno, mga palangga, nagre-reklamo na gusto nilang iparating sa inyo na itong kahayupan ni Lisa Smugs, diba? Ay talagang sukang-suka na sila. Kasi syempre, different agencies, aside from their daily activities to serve the people, ngayon, madadagdagan ang kalbaryo nila dahil itong mga appointees na ito ay aagaw pa ng panahon. Diba? Aagaw pa ng panahon sa kanilang ginagawa. So, anong ibig sabihin yan, mga kababayan? Okay? Ito. Tanggalin na natin si Balitang Marlica. So, anong ibig sabihin yan?
suggest na lang kay Smugs, pati mga barangay, damay yan na ipa-appoint niya ang mga kagawad, sabi ni Ed 54. So, ang ibig sabihin nito palangga, sabog ang ating gobyerno. Okay? Sabog na sabog. At wala sa tamang direksyon dahil, 1 year, may magdadalawang taon na. Pag trip ni Lisa natanggalin ka, ay tatanggalin ka. Alright? I-raffle na lang yan, wala pang gastos. Umpisa na mag-rally, sabi ni Mike Judulan. Okay? Ano ba sabi? BBM, bangag, resign, sabi ni Evelyn, sabi ni Island, Grande, inom ka ng luya. O, nag-inom nga ako palangga ng luya. Alright? Under civil service, pati yung mga, under ng civil service, lahat gusto nilang pahirapan. Alright? Gusto nilang pahirapan. Actually, mayroon ako nabasa na article, okay? Article from, article from, actually, YouTube vlog. Pinanood ko yung YouTube vlog. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.